dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aking mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Sabihan niyo nga yung katabi ninyo, huwag kang hangal. Ano ba yung mga kahangalan para sa Diyos? No? Kasi mayroong binigay sa atin na talinghaga at dito nga ay sinabing hangal. Kasi ito na ang huling gabi mo. Ito na ang muling araw mo. Bukas, babawian ka na ng buhay. So, halimbawa lang po, bukas, ito na ang huling gabi mo. Anong gagawin mo? Anong gagawin nyo? Magandang isipin na yan, ha? Kasi ngayon, malinaw naman na ang Panginoon hindi na parito para sa mga material na bagay. Yung mga concerns, hindi ko alam kung dito kasi sa gagalangin, parang ito yung mga mayayaman sa tondo nung sinauna. Ngayon parang nawawala yung mayayaman dito eh. Kinuha na ba ni Lord lahat? Hindi ko maramdaman yung mayaman eh. Pero di ba pag lumilibot tayo, nakikita ko yung mga bahay dito, mga sinauna, talagang masasabing mayayaman yung mga nandito, no? Pero tandaan natin ha, hindi na parito ang Panginoon para sa usapin tungkol sa mga kayamanan. Kasi may lumapit kay Jesus, di ba? Guro, utusan mo nga, sabihan mo nga yung kapatid ko, ibigay yung share ko, yung mana ko. Sino mga nag-aaway-aaway tungkol sa mana? Kakapiranggot na lupa, pinag-aawayan.
Yung pala kukunin lang ng Skyway. Pero nag-away-away yan, di ba no? Kasi ang maraming bahay dyan. No? Pero tandaan niyo po, no, kung sakali lang na isa ito sa concern mo, kasi hindi kayo napapansin ng magkakamag-anak dahil sa lupa, dahil sa ganyan, no? Para ba ang sagot ng Diyos, ang sagot ni Jesus, hayaan mo na yan para makatulog ka na ng mahimbing? Bakit di ka magsumikap? Bakit di ka magpundan ng sarili mo? Bakit aasa ka doon? Malinaw ba yun? Pangalawa, sabi din dito, kung sakali, sabi niya, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Ano ba pag sinabing sakim? Kasi pag dito, merong isa na agrabyado. Merong isa hindi nakuha o ayaw ibigay yung share niya. So merong isa na medyo nanlalamang. Pag sinabing sakim, gusto niya lahat kanya. Pag sinabing sakim, kahit mayroon na, gusto kunin pa yung sa iba. Yun ang sakim. Tingnan niyo yung katabi ninyo kung sakim. Ano ba dyan? Mayroon na yan, pero gusto pa ng iba. Kaya pinag-iingat tayo ni Jesus. Mag-ingat. Hindi masama yung pera. Hindi masama yung kayamanan. Kaya nga nagdadasal tayo sa Diyos, di ba? Na sana yumaman. Sana umasenso. Sana magkatrabaho. Kasi gusto natin yumaman. Pero mag-ingat. Kasi pag pinayaman ka ba ng Diyos, sa tingin mo kaya mong i-handle? Sa tingin nyo, kaya nyong hawakan? Kaya nyo bang i-manage ang 5 milyon? Kaya nyo bang i-manage ang 1 bilyon? Kaya nyo bang kontrolin yon? Kasi baka hindi natin napapansin, nagiging sakim ang tao kapag siya ay nakokontrol ng kayamanan niya. Yung pakiramdam niya, ay hindi pwede kasi baka maagawan, baka nakawin, kaya akin lang ito. Kung ayaw natin maging sakim, kailangan natin maging sensitive sa iba. Kasi kung sensitive ka, ibig sabihin, ay meron ako, siya wala, magkukusa ako magbigay. Ay meron na ako, ibig sabihin, kaya mong sabihin na, tama na ito, sapat na ito, ay sobra-sobra na yung akin, Lord, kaya magsishare ako. Yan, hindi ka magiging sakim sa ganyan. Kasi ang Diyos hindi naman naging madamot sa atin. Binigyan ka naman ng kayamanan, binigyan ka naman ng pera. Pero bakit nagiging sakim tayo? Kaya, di ba, ang daming issue natin sa lipunan. Sa dami ng pera nila, di ba, no? Sa dami ng pera. Sabi, parang yung sa kwento dito, saan ko ilalagay yung pera? Hindi na pwede sa bangko. Hindi nakakasya sa bangko. Anong ginawa ng iba? Nilagay sa maleta. Anong ginawa ng iba? Bumili ng ilang unit ng kondo, doon inimbak ang pera. Kasi ang dami. Sobra-sobra na. Pero, nasabi ba nilang, okay na ako? Nasabi ba nilang, kontento na ako? 1 kotse, 10, 4 na po. Hindi tayo makontento. Kapag hindi tayo nakukontento, nagiging sakim na tayo. At ayaw ni Jesus na mahulog tayo dyan. Kaya kalmahan nyo lang, no? Kalmahan lang natin kasi wala na, last day na natin to, bukas wala na. O kanino mapupunta, sabi, no? Kanino mapupunta yung mga hikaw ninyo? Sige nga, kanino mapupunta yung mga suot-suot ninyong alahas? Kanino mapupunta yan? Wala, iiwan natin yan.
Saan man tayo mapunta, sa impyerno o sa langit, wala tayong dadalin at wala tayong madadala. So bakit tayo mamumblema? At bakit tayo magkakagalit-galit dahil lamang sa pera o kayamanan? Kaya muli, suriin natin, bakit ba tayo nag-aaway? Bakit tayo magkakagalit? Baka nagiging sakim tayo. Amen?